Pero sir, hati tayo para kung ano man mangyari sa akin. Yan, ang asparagus po para anti-cancer po yan, talaga. Yes, so yun, nabanggit More natin in kanina. glutathione po siya. Yes, glutathione. Opo. Ibig sabihin, pampaputi. Wag nyo na pong pansinin yung kutis ko dahil talagang ano na po sa araw ayan. Ayan. Ayan, pero kaya naman pala, no, yung mga Korean, mahilig sa asparagus. Oo. Kaya puputo nila. Ganun, tama ba yung teorya ko? What's up, ka-video? Art Sinubago here and welcome to another episode of Video Stories. Sir, sa pagkakaalam po natin, ano po ba ang pinaka-main na ginagawa natin sa asparagus? Ano bang luto? Ano bang pagkain? Ano po ang pwedeng paggamitan yan? Marami po kasi yan. Sa mga Koreano, sidings lang eh. Okay. Pero kami naman, pag nagluluto po kami ng ganyan, nasa ginigisa, sa bawang, maraming bawang. Yes. Pagkatapos, lagyan ng oyster sauce. Okay, butter. Butter. Ayun. Ayan si nanay. Nanay niyo po ba ito? Opo. Ayan. Hello nanay, halika muna dito. Kasama niyo po siya dito na nag-ano. Kasama po. Kasama ko po yung pamilya ko po. Yung nagsosorting po kami araw-araw. Kasama ko po yung parang family business na. Ayan si nanay. Naabutan natin kanina dito. Nagsusort sila. Siya po yung taga-kilo po namin. Oo nga. Yes mga kabidyo, nandito naman tayo sa kanilang mismong farm dito po sa Capas Tarlac, sir. Ito po ay 8,000 square meters. So, sir, ano po yung makikita po natin dito? Ito po yung mga nakatanim pong dati po, nasa ano na po ito, 8 years na po. 8 years na po siya na hinaharvestan. Okay. So ito, ganito pala yung mga kabidyo. Dito, lapit tayo dito. First time kasi natin na makakita up close ng puno ng asparagus. Sir, itong mga maliliit na to, bulaklak niya po yan? Opo, bulaklak niya. Then eventually, yan po yung magiging seeds or what? Opo. Ayun, may mga seeds na. Kaso, ayun, tara, hindi guys. po siya naka-germination yan. So, hindi po pwede. Ano pong ibig sabihin nun? Pwede siya pong tumubo rin. Kaso, siguro baka hindi naman makakataon o 2 taon lang pwede mong harvest. Okay. Yung ina-harvest nyo, sir, no? Pag napabayaan ninyo, kung hindi nyo ina-harvest, magiging puno siya. Magiging puno. Ito po, yan. Yes. Ayan po. Ayan. Okay. Isang araw po yan. Ayan yung mga harvest. Pero parang ang kalaban nyo ata dito, sir. Damo. Kasi no, tignan natin. So, lapit lang tayo dito sa ano. So, yun, sir, yung sinasabi ninyo, sir, na maintenance. Yan. Ito yung kalaban nila, guys, as in, puno ng damo. Kung hindi tatanggalin ito, pag di po natanggal po yan, ikaw magkakauti. Maliit lang pong harvest. Ayan, kasi may kalaban na may At saka ito, guys, buhaghag yung lupa. Kaya mabilis lang din matanggal yung Hindi ba kayo naglalagay, sir, ng pamatay damo or Mamamatay rin po yung asparagus. Yun lang. Okay. Hindi po talaga siya. Kaya talagang hindi po kami nag-i-spray palagi. Yes. Talagang mamamatay. Ito, lapit lang natin. Ito yung sir. So, ito, sir, bukas, pwede na itong i-harvest. So, yan po. Nasa bukas po, pwede na po yan. Mataas na. Okay. Ito, lalo guys, kapag tirik-tirik na araw, mabilis lumaki. Okay. So as you can see mga ka-video, talagang ang challenge ngayon dito sa farm nila, itong mga damo na napakakapal. Pero sabi ko nga kanina, kung bibigyan ng pesticides o pamatay damo, maapektuhan din yung tanim nilang asparagus. Kaya naman ang kailangan nila yung mga tao na magdadamo, natutulong dito sa farm para matanggal itong mga unwanted weeds na tinatawag po natin. Sir, sino tong mga kasama natin ngayon dito, sir? Ayan po, yung mga kasama ko po na dadamo. Ayan. Tignan natin, Ayan, guys, Ayan, pero maparaan talaga mga Pilipino.
O, syempre mainit. Syempre kailangan natin ng may payong, no? Tay, ayan, kumusta po kayo dito? Okay lang? Oo, anong ano natin? Kumbaga, anong oras tayo nagsisimulang magdamo? Simula kami dito 4. 4 ng madaling araw. Oh. O, kasi para hindi mainit, Para no? hindi mainit. Okay. Hanggang anong oras po kayo naabot dito? Hanggang Pala ko alas 12. alas 12. Ah, So, 8 okay. hours lang. Okay. Pero araw-araw po nilang ginagawa ito? Araw-araw po. Kanina pong umaga po, nag-harvest po sila. Mhm. Sila rin ang harvester ko. Okay, double purpose na sila. Oo. Habang nag-harvest na rin, after that, tutuloy nila yung pagdadamo. Opo. Ilan po yung tao nyo dito, sir? 6 po. 6, araw-araw po silang 6 pumapasok. po, araw-araw po. Eh, laking ano na rin ha, tulong sa mga kababayan natin, no guys. Nakakapag-employ na rin ng 6 na katao, 2, 4, 6 dito po sa kanilang barangay, no. Unang-una nag-harvest sila pag umaga. Then after sila makapag-harvest, sinusundan ng pagdadamo. Katulad po ng ginagawa po nila ngayon. Yun. Pag tag-init naman po, hindi na po masyadong ganyan ang damo niya. Kapag dire-diretso na lang ang ulan. Yung ulan, kasi nadidiligan na naman yung mga damo Mabilis lumaki talaga po ang damo. Kasi ito, parang bulaklak niya ito Oo. Ayan, pag nalaglag ito, yan. tutubo ulit. Tutubo na naman. Ito yan yung nagiging problema talaga sa yan ang pinakamalaking talaga, challenge talaga. Yung damo. Ito, kanina galing tayo doon sa dinadamuhan po nila, pero this time itong area na to nabunutan na po ng damo. Sir, paano yung mga nabunot na damo dito? Saan nyo na po nilalagay? Dito lang? Actually dito na po para maging fertilizer na rin. Okay. Dudurugin yan ng rotor namin, Okay. tapos the same time magiging fertilizer. Kahit may tanim kayo, sir, may dumadaan pa rin na makina dito? Opo. Yung single lang, yung hand tractor. Hand tractor, okay. Para parang Nakukultivate. makukultivate po niya yung lupa, no? Ito, pero may mga ano na tayo dito na luma ng tanim. Luma ng puno yan. Ibig sabihin, kailangan niya na yung panibago na naman. Replacement. puno. Opo. Nga pala, sir, no? Baka matanong po ng ating mga kabidyo dyan, mga kababayan natin, paano pala yung tamang distansya ng pagtatalim ng asparagus? Ito po para sa isang dipay. Naka-ano po kasi yung namin sa rotor . So, nandun po yung Sukat. Sukat. Okay. So, parang pero dito, sir, dun sa lapad niya, isang dipa. Isang dipa. Pero yung horizontal alignment niya, yung dikit-dikit. Ang tanim kasi ng asparagus, 1.5 foot bawat Okay, 1.5 parang foot. 18 inches. Oo. Okay, take note, 18 inches. Kasi 1.5 foot yung binabanggit ni sir. Opo. Okay, parang isang ruler at kalahati. Tama po. Okay. Ito pa, makita natin dito. Meron pa dito, sir, no? Ito, sir, itong gaano kalaki na to? Tutubo na to or pwede nang i-harvest yan? Actually, iniwan na po yan para maging mother tree. Okay. Kasi yung mga iba, magpi-fade na yung yung pinakapuno niya. So, mag-iiwan din sila. Okay, yes. So, ayun, no? Madaming na pag-iwanan dito, oh. Ito, guys, no, hindi po pala lahat ng makikita natin na tumubong ganyan, i-harvest. Ano to, sir? Parang nakaligtaan i-harvest? Or Hindi po. Talagang minsan, talagang iniiwan nila para maging puno rin. sinasadya? Oo. Okay. Pero, sir, nakikita natin parang bungi-bungi. Opo. Yan na yung sinasabi kong mga namatay na. Oh, paano yun, sir? Hindi nyo nire-replace? Meron po. Pag nag-uhuli po kami, yan, lalagyan po dyan. Diyan. Itag-iisa po dyan. Oo, para tuloy-tuloy pa rin. Tuloy-tuloy po. So, dire-diretso. Hindi rin po na yung 25 years na sinasabi ko, dire-diretso na kasi naguhulip ka pa rin . Oo, parang nag-feel Pinapalitan ka. mo lang yung namamatay. Ito, oh. Ito, guys, oh. Hindi na nila na-harvest to. Ayan. Inayaan na nila para magiging mother tree o mother puno na. Dami, pero may mga Marami pong ngayon kahapon po sobrang lakas po ng ng hangin, taas ng ulan. Kaya nagsidapaan sila . Yung iba, no? Yung iba. Yun yung challenge ulit. Oo. So, Yan lang naman po ang pero dire-diretso pa rin ang ng asparagus kahit na anong mangyari sa puno niya. yes. Ito, nakita natin, nalinisan na ng mga ka-video. Pero yung iba, parang malaking porsyento pa kailangan damuhan. So parang ngayon lang ulit ata kayo nagpadamo, sir, no? Dahil
ano na yung ulan? Actually po yan, katatapos lang po nila sa kabila. Direct dito na naman sa isang span. Diretso lang. Okay. Umiikot-ikot na lang sila dyan. Yun lang, no? Oo. Talagang challenge itong damo na to. Yan po na talaga, labuyis po talaga ang asparagus. Labor talaga. Kaya inaabot po ng 1 milyon, no? Kailangan po natin. Pero hindi naman po isang bagsakan yon. Hindi, wag So, eventually, kailangan lang natin mag-invest ng ganon para tuloy-tuloy yung maintenance, yung pagpapadamo, at the same time, yung pagtatraktora dito, no? Opo. Sa inyo rin po ba yung traktora? Opo. O? Sa amin po. Okay. So, hindi nyo na po Hindi na po. Ito, nakaligtan to kanina, oh. So, Ayan, okay. Pwede ba nating harvest to? pwede po. Pwede na. Tignan natin, ha. Ngayon, ang tanong nila, sir, ito po bang asparagus pwedeng kainin ng raw? Ibig sabihin, pagpitas, nakakain po ba? Opo. Kasi, ano lang po yan, wala naman po pesticide po yan eh. So, pag nilasahan nyo po yan, para siyang mani. Okay. Sir, pwede po ba natin kainin to? Pwede po. Hindi ko malalasan dito. Hindi po, dahil wala po kami, hindi po kami nag-i-spray po dito. Okay. So, hanggang saan ang pwedeng kainin dito, sir? Hanggang sa malambot. Ito. Ah, Okay. So, guys, ayan, titikman natin na kasi yung iba, tinatanong nila, hindi pwedeng kainin yan dahil hindi pa luto. Pero, sir, hati tayo para kung ano man mangyari sa akin. Ayan, okay. para siyang mani. Oo nga, no? Yes. Actually, yung mga tao ko, pag nagugutom, minsan may kumakawa ng ano. Yes. At alam niyo po ba mga kabidyo, na ang asparagus po ay mayaman sa vitamin A at saka vitamin E na tumutulong po para sa ating katawan at nilalabanan po niya yung mga free radicals, no? Yung mga cancer cells na nagdudulot po ng sakit po sa ating katawan. Kaya naman, mainam po na mag-consume po tayo ng asparagus at kumain po tayo nito upang sa gayon ay makakuha tayo ng tamang nutrients para mapalakas po ang ating katawan. At ang asparagus po ay hindi lamang po tumutulong, no? At the same time, pwede rin pong pangkabuhayan. Gaya po ng na ginagawa ni Sir Sunny dito sa kanilang asparagus farm. Sir, may dadagdag ka ba? Ito po, yan, ang asparagus po, anti-cancer po dyan talaga. Yes, so yun, nabanggit More natin in kanina. glutathione po siya. Yes, ang glutathione. Opo. Ibig sabihin, pampaputi. Wag nyo na pong pansinin yung kutis ko dahil talagang ano na po sa araw ayan. Ayan. Ayan, pero kaya naman pala, no, yung mga Korean, mahilig sa asparagus. Oo. Kaya puputoy nila. Oo, Ganun, puti. tama ba yung teorya ko? Tama kaya? Kayo na sumagot, no? Mag-comment na lamang po kayo kung tama yung binabanggit namin dito. Pero, masarap po yung asparagus. Parang gusto ko pa ng isa. Sari sa ba, Ito po, yung Ayan, mas yan. mataba naman. Yan. Ayan. Yun nga pala, sir. Paano yung tamang pagpitas pala ng ganito? Or may tamang pagputol po ba hanggang sa ilalim or what? Actually po kami kasi dito, bunot siya. Hanggang ano? O, bunot siya. Bubunutin. Mm-mm. Ito guys, oh. Ayun. Kaya pala ganyan. Para? Yun ang pinaka-ano namin naman dito, pero sa Gensan, kinakat lang nila. Okay. So, iba-iba ang diskarte. Oo, sa inyo dito. Ito guys, oh. Natakam ako. Tama yung sinasabi ni Sir Sonny. Lasang mani. Mani. Tagal na akong di kumain ng mani. Kaya fresh na fresh. Sarap. Pwedeng kainin po ng fresh. Itong asparagus. Pero mas masarap to pag niluto. Opo. Kaya mo ng butter, ng yung lemon squeeze, no? Opo. Gisa. Isa. Bawang. Yan. Para solid. Ang ganda po dito sa farm ni Sir Sunny. Paano naman po yung pagpapatubig nyo dito? Daily po ba? Or per once a week or what? Yun yung sinasabi ko po, technique, kailangan nasa timing po talaga siya. Pati sa paglalagay ng abono, nasa timing po rin. Paano yung timing, sir, na sinasabi ninyo? Yung timing po na yun, sinasabi ko, pag naglagay na po ng tubig, nag-irrigate na po ng tubig dyan, maglalagay na po kami ng abono. Okay. Abono, minsan ang chicken manure naman, nasa 3 months bago kami maglalagay. Okay. So parang ano, sir, sinasabi ninyo, parang kasabay ng pag-aabono ninyo, doon kayo nagpapatubig. Or kung paano kung hindi kayo nag-aabono at gusto nyo patubigan, every kailan?
Depende po kasi sa ano niya, sa ano na po ng lupa, yung moisture niya eh. Ah, doon nyo binibase. Opo. Okay. Hindi rin po basta-basta nagtatanim ng asparagus kung wala ka rin alam. Tama. May point si Sir, no? Dapat talaga aralin muna lahat. Pero si Sir Sonny ay willing na i-share sa atin yung ating kaalaman. So sa mga gustong pumasyal dito sa kanilang farm, no? Saan po ba located dito, Sir? Located po ito sa Estrada, Capas, Tarlac. Ayun. At Sir, pwede ba nating i-share yung contact number ninyo sa kanila? Opo. Lalagay na lamang po natin yung contact number niya sa ating description dito po sa video na ito para kung may mga katanungan po kayo, pwede nyo pong i-message directly si Sir o kaya naman... May page din po kami. Ano Sir? May page din po kayo. Okay. Asparagus Tarlac. Tarlac, opo. Ayun, sige, pwede rin naman nating ilagay yon. And pwede rin po ba silang bumili? Pwede rin po. Ayun. Yung nga lang sasabihin mo kaagad kasi nga pagdating kailangan dispose kaagad eh. Kailangan malinis. Oo. Wala nang natira. I-reserve na. Opo. Oo, pero syempre pag nagpa-reserve ka ngayong araw na to, ngayong araw din na Opo. Kumbaga, pag Ngayong sinabi mo, bukas ko kukunin. Bukas mo na din- ang harvest nun. Oo, bukas mo din kukunin ng maaga. Umaga. Kasi pag napunan na yon, Wala. Medyo, siyempre, alam mo na, may lantana, pag ayun. So napakaganda. Dito po sa farm ni Sir Sonny at tuloy-tuloy lamang po ang ginagawa po nilang pagdadamo, pagmi-maintain. Ang kailangan lang talaga natin is sipag, diskarte at syempre, tiyaga sa pagtatanim po ng asparagus. Ngayon naman sir, no, pagdating naman po sa mga kapwa nating mga farmers diyan, not just only here in Tarlac, no, pero may mga ibang mga farmer din tayo na nagtatanim ng asparagus. Meron po. Ano po yung mensahe po natin sa kanila at the same time sa mga gustong pumasok din ng asparagus farming? Ayun po, sa pagpasok po kasi ng ng farming ng asparagus, yun nga kailangan talagang puhunan. Okay. Puhunan, then may alam. May alam sa pagtatanim. Okay, so hindi siya basta-basta Hindi na basta-basta po. gusto ko magtanim ng asparagus, magtatanim ako. No. Kasi marami pong nangyari pong ganyan na nagtatanim, nababangkrap. Kayo sir, may formal education kayo sa pagtatanim or just experience? Experience na lang po kasi sa father ko po. Namana nyo sa Namana tatay ko na nyo. po sa Then along the way, kayo na nagtulong. Tsaka yung market po, nandyan na po tayo. Oo. So tuloy-tuloy na lang po. Okay. So, Pero I mean sir, nag-aral po ba kayo or what? Anong natapos po natin? natapos naman po ako ng computer science po. Computer science. Po, kaso Malayo. napunta sa malayo So po. imagine si Sir Sonny, computer science graduate, Opo. pero napadpad po siya sa asparagus farming. Po. Ayan. Anong adjustment ang ginawa mo? Medyo malaki rin po kasi, yun nga, dati nasa computer ka lang. O ngayon, nasa farm ka na. So, Sa field. patak talaga yung katawan mo. Pero mas maganda ang nagpa-farm. So, nababatang ang katawan mo, naka-exercise ka palagi. So sa tingin niyo sir, parang dito na kayo Opo. aabutan ng retirement ninyo? Opo. Kasi as you can see naman si sir, very enthusiastic, meaning masaya siya sa kanyang ginagawa. Opo. Natutulungan mo yung pamilya mo. Opo. Tama? Kailangan masaya ka talaga sa trabaho mo para maging magandang negosyo. Oo, kasi pag di mo love yung ginagawa mo, yung output, malamang hindi rin maganda, no? Opo. So, napakaganda po ng kwento. Imagine, computer science graduate, tama, no? Opo. Pero napadpad siya sa asparagus farming. Ngayon, nagmi-maintain at nagmamanage po ng less than 1 hectare na asparagus farm dito po sa Tarlac. Yes, ang ganda po ng kwento ni Sir Sonny Tan na asparagus farmer dito po sa Tarlac. Sir, bago po tayo magtapos, any message at mensahe po natin sa ating mga ka-video? Yun po, sa mga gusto pong magtanim po ng asparagus, pwede nyo rin po kaming tawagan, gustong magtanim po ng asparagus. Ayan. Ayun nga yung sinasabi ko, kailangan may puhunan talaga. Okay. Yung technique, pwede ko naman pong i-share. Ayun, hindi naman po madamot si Sir Sonny, no? Willing to share yung technique niya sa pagtatanim ng asparagus o kaya eventually, pwede mo silang maging Pwede po. partner. Pwede po. Diba? Kasi nagkukulang pa po tayo talaga na Supply. Okay. Yun ang problema ngayon.
Alright, so anyway sir, tayo po nagpapasalamat kay Sir Sunny sa pagbibigay niya po sa atin ng pagkakataon na mai-feature at may bahagi po natin ang kanyang kwento dito po sa asparagus farming. Kaya naman sa lahat po ng ating mga kabidyo na nakikinig at nanonood po ngayon, kung mayroon po kayong natatanging kwento, no, at pwede po naming mabisita ang inyong farm, mag-message lamang po kayo sa aming Facebook page, A Video Stories, at pwede nyo na rin pong i-follow ang aming FB page. At the same time, i-like, i-share ang ating video upang sa gayon ay marami pa tayong ma-inspire at matulungan po nating mga kababayang mga Pilipino. At the same time, don't forget to subscribe in this channel, A Video Stories. So once again, I am Art Sinabago, the content creator of A Video Stories. Always remember, tuloy-tuloy lang ang pag-angat. Keep rising mga kabidyo. Maraming salamat. Bye-bye! Sir, thank you. Mga kabidyo, kung nagustuhan ninyo ang ating tampok na kwento ngayong araw, mag-subscribe sa ating YouTube channel na A Video Stories. I-like at i-follow din ang ating Facebook fanpage na A Video Stories para sa iba pang makabuluhang kwento ng buhay, negosyo at iba pa. Ako ang inyong kabidyo, Art Sinubago. Hanggang sa muli. Ito ang A Video Stories.